Isang mahalagang panawagan po, si Ma'am Nenet Saet po na isang OFW sa Jeddah, KSA ay nangangailangan po ng tulong. Sinasabi po ng agency na inireport daw po ng kanilang employer na siya ay tumakas. Pero ang ayon po sa mga kamag-anak ay hindi po tumakas. Ito po ang larawan niya. Di po kasi nagsasabi sa amin si Mama. At ayon po sa mga kamag-anak, si Ma'am Nenet Saet po ay napag-alaman lang nila na siya ay nanganganib. Una po ay naghagis lamang daw po siya ng sulat sa bintana para po makarating sa kapitbahay nila, nakakilala niya po. Kaya po ito po ay malahalagang panawagan po. Pakishare na lang po ng videos natin at kung sino man mga OFW dyan sa Jeddah, KSA, patulong na lang po. Kasi ang balita po ng mga anak niya ay pinagmamalupitan po siya, ikinukulong po siya at inaalisan po siya ng wifi, internet connection. Kaya hindi na rin po siya nagkakaroon ng pagkakataon na makausap sila ng mahabang oras at makapagsumbong siya. Di po kasi nagsasabi sa amin si Mama. Nakuha. Binato daw po kasi ni Mama sa bintana. May kakilala po si Mama na kapitbahay lang din nila. Kakilala din po ni Mama. Na Pilipino rin? Opo, tapos nagbakasakali po daw siya na... Ayon po sa mga anak ng ating OFW ay hindi nga po siya nakakapagsumbong. Nalaman lamang po nila ito sa isang kamag-anak rin nila na nasa Jeddah, nagtatrabaho. Isa pa po ito sa ating mga OFW, maging responsable sana tayo, lalo na tulad po ni Ma'am Nenet Saet ay first time niya po sa abroad at siya po ay 7 months pa lang po doon. Pero nakakapagsabi naman daw po siya sa kanyang kamag-anak na yun nga po, may mga sugat-sugat yung kamay niya at sinasaktan nga daw po. At higit sa lahat po ay inaalisan siya ng internet connection. Kaya sa loob lamang po na isang oras na nakakausap nila after work niya, pag gabi ay hindi pa po nila masyadong nakakausap dahil isang oras na lang po. Tapos inaalisan pa siya ng internet connection. Kaya siguro lang din, hindi natin masisisi si Ma'am Nenet Saet na hindi makapagsumbong din. Napakaiksi naman talaga ng isang oras para minsan talaga itong sa ating mga OFW, isipin nila, ayaw nila talaga na mabigyan tayo ng mga sakit ng alalahanin, bigat na maging burden pa tayo sa kanila dahil nasa Pilipinas sila, tapos ayaw natin silang ma-stress. Yun po talaga ang karaniwan na nagiging dahilan ng OFW. Kaso, minsan isipin nyo lang din po sa mga OFW, napakahirap po na maglilihim po kayo sa mga kamag-anak nyo, ganyan. Tapos isipin nyo, ayan, tulad ng mga ganito, hindi po natin inaasahan. Wala po tayong ibang malalapitan. Paano pag tinanong kung kami mga kamag-anak nyo sa Pilipinas, tinanong kami ng pulis, ano bang katotohanan, diba? Pati mga salita natin pagdududahan dahil hindi naman talaga tayo nakakapagsabi sa mga kamag-anak. Hanggat maaari po, kahit isa sa anak nyo, pamilya nyo, nakakapagsabi sana kayo ng mga sitwasyon nyo na kahit na masabi nyo kung ano yung sa sitwasyon nyo, gaano man kabigat ang pinagdadaanan nyo, pwede nyo naman siya pakalmahin ng words na lang na kaya ko pa naman, tignan pa natin ba magbago, ganon. Pero wag nyo pong sosolohin ang mga pangyayaring hindi po maganda, lalo na tinatrato kayo ng employer nyo hindi maganda. Pwede po kayong lumapit sa OWA, sa BMW, diba, sa Polo, sa mga agency nyo. At tulad nito, ito po ang problema dyan sa agency, katulad nito. Tinatawagan nga po namin agency, pinapatayan kami. Bakit? Hindi po nakipagtulungan. Minessage nyo po ba? Minessage na po namin, binalak din po kami. Tulad niyan, may mga agency din talaga na akala mo din naman talaga hindi natin alam bakit naman may mga agency katulad nitong Best Migrant na nagsabi po sa kanila ang pamilya ay alam niyo po ba ay blinak po sila, hindi daw po sila sinasagot at blinak sila. At meron pang lumabas na screenshot ng kanilang message na sinabihan na wala na daw sila magagawa sa nanay nila dahil tumakas, dahil yun po ang report ng employer daw dun sa agency sa Jeddah. Paano naman po sana, bago po mag-conclude na talagang tumakas, sana naggawa man lang ng investigasyon. Kasi
tulad niyan, wag na po tayo magtanga-tangahan, wag na rin tayo maggaguhan at magplastikan, maghipokritohan. Balitang-balita naman po sa mga OFW natin na kung tutuusin, yan po ang pinapalabas karaniwan ng mga employer. Kunyari, tumakas, pero hindi nyo alam paano kung nandyan lang din talaga sa loob, kinukulong, pinahihirapan. Kasi yun na nga, yung iba hindi na kumakain, di ba? Hindi na po yan bago. Bakit may mga ganyan pa ring agency na naniniwala agad sa report ng employer na tumakas? Hindi man lang gumawa ng investigasyon. At ito pa, ang palusot ng agency. Pakinggan nyo, nakakagigil, nakakagigil. Actually, attorney, last Wednesday po, January 15, we received a notification from our FRA that this OFW po is currently run away from employer's custody po. We already follow up with them and wala pa rin po silang nasasend sa amin as of now. O, diba? Narinig nyo naman ang palusot ay nakarating nga sa kanila at takas nga at higit sa lahat, naghingi sila doon ng katunayan kung totoong tumakas. Ay hanggang ngayon, isipin nyo, ng January 15 pa daw yun, hanggang ngayon wala pa daw talagang naibigay sa kanila report. Tapos hinayaan lang nila. O, diba? E paano kung bawat oras, bawat minuto, kung ang tao na humingi ng saklolo ay maraming mangyayari sa loob lang ng minuto, pwede kang patayin, pwede kang mas pahirapan pa, o diba? Kasi pinagwawalang bahala lang talaga ng agency na hindi man lang in-urgent, napaki-urgent, tignan nyo naman kung nandun pa sa employer niya, sana yung ganon, o diba? So panawagan na rin sana sa sa BMW, sa OWA at sa Polo na yung mga ganitong agency sana po ay bigyan nyo rin po sana ng ng sanction. Kasi una, bakit ganyan sila? Saka sana bigyan ng pangil yung batas sa kanila. Pinagwawalang bahala nila, ang galing-galing nila na mag-recruit, ipadala yung OFW sa abroad, no? Tapos ang ganun lang ang mangyayari na kapag sabihin ng employer, tumakas na lang talaga. Eh paano naman kung hindi talaga tumakas at talaga pinagmamalupitan lang sa loob hanggang sa mamatay na siya. Hanggang wala na, missing na lang talaga mangyayari dyan. O, diba? Paano naman po yung mga kamag-anak na tulad nito? 'Di ba humingi ng saklolo sa agency, tapos yung agency wala lang. O 'di ba? Hihintayin yung report. Eh yung doon hindi ka naman talaga masyadong aasikasuhin. Lalo na kung hindi tayo sikat, hindi tayo mayaman, tapos wala tayong connection, tapos yung minsan mahina pa ang loob natin. Ang pinag-aano talaga nila diyan, mahina yung loob niyan, wala lang. Ano na lang, thank you na lang kung mamatay tayo sa hindi, 'di ba? Napakasaklap. So ayun po. Ano ho dapat nating matutuhan sa bawat bagay-bagay na ito? Kaya na nga po magsalita dyan sa comment section at nanggigigil ako sa agency. Ngayon po, wala naman po kaming nare-receive na tawag mula sa kanilang pamilya po regarding po sa concern ni OFW Taet po. Ito po sa mga OFW natin, tapos sa mga kamag-anak na nandito. Pare-pareho lang din naman po tayo. Ayaw natin bigyan ng sakit ng ulo ang isa't isa. Ayaw din natin mag-alala sila. Pero for the sake of the future, hindi din po kasi talaga natin hawak kung pagmamalupitan tayo, gagawan tayo ng masama. At least po, sana ang matutuhan natin dito yung magtiwala tayo na ibaghagi yung damdamin natin sa ating mga anak, sa ating mga kamag-anak man lang na nasa Pinas para at least maka-action sila, ganun. Yun, tulad nun may mga kaibigan, kamag-anak sa Jeddah, pwede po yun. At least katulad nito, may mapagtatanungan tayo ng mga bagay-bagay talaga ng estado ng kalagayan nyo, ganun. Saka unang araw pa lang po, na pag malupitan kayo ng employer nyo, i-report nyo po agad sa kahit kaninong kamag-anak nyo kung ayaw po maniwala ng agency. At least kahit isipin nyo, kahit hindi kayo paniwalaan, at least for the record po, at least nagsumbong kayo. Okay, tapos sabihin niyo sa kamag-anak niyo sa Pinas, nagsumbong na ako sa agency, isulat niyo yung date, yung araw, pati na yung oras para talagang may panampal tayo dyan sa mga agency, putang inang mga agency na yan, sasabihin lagi nila, wala po kaming natatanggap na tawag, ni text, putang ina, lagi silang ganyan, di ba, nakakaputang ina, nakakagago, kahit sino mang gigigil. Tapos ganito pa, ang sasabihin pa niyan, ginagawa ng action, pero sa totoo lang, baka natutulog na lang yung mga yun sa angkungan kasi iniisip nila, hayaan mo yan, uuwi din yan sa Pilipinas, makakagawa din yan ng sariling action, o diba? Tapos hanggang sa wala na, magkanda leche-leche na yung OFW natin sa
sa abroad. At ito na nga, kapag ganun po, hindi pa rin kayo pinansin sa agency, ayan, pwede na po kayong tumawag sa OWA, sa Polo, sa BMW, kahit po saan. Tapos, pag tumawag kayo, tulad ng sinasabi ko, i-record nyo ulit, i-record nyo na i-record. Tapos, sabihin nyo na sa kamag-anak nyo. Tapos, yung kamag-anak nyo na makipag-ugnayan sa ano dito. Ayun, mas mabilis talaga lagi kay Tulfo ang ang ending talaga ng mga bagay-bagay para mapabilis ang action. Kaya, ayun, mas malaking bagay din talaga na nandyan yung AXIS kasi minsan kung tulad yan dito sa agency sa Pinas o di ba ang ginawa lang sa kanila, blinak pa nga sila na nakakagigil na ikaw na kamag-anak nag-aalala ka na sa nanay mo, sa mga kapatid mo na nasa abroad na naghihingi ng saklolo tapos iba-block ka lang, nakakagigil yun. Tama ba? Ganun ba humandel? O natanungin nyo nga sa BMW, sa OWA, sa Polo, tama ba ganyan humandel ng ng kamag-anak ng nag-aalala ng isang OFW. Di ba dapat hinahandle nila yan na maayos? Hindi ganun. Bakit i-block pa sila? Tapos sasabihin pa na, wala na kami magagawa sa nanay mo, tumakas siya, wala na kami magagawa doon. Paano naman nila nasabing takas? Paano kung sinungaling yung employer niya? O, di ba? Nakadepende ka agad. Dapat maging patas po. O, sige, sabihin nyo nang naniwala kayo sa employer. Pero dapat mas isipin mo yung kapwa mo Pilipino na bakit tatakas na isipin mo, napunta ngayon doon para magtrabaho. Saka bakit siya tatakas? Isang tao, hindi po tatakas sa isang employer kung mabuti yan. Di ba? Alam niyo naman tayo mga Pilipino. Matyaga tayo, dedikado tayo sa ating mga trabaho. Hindi tayo aalis ng walang dahilan. Dapat ang mindset ng mga agency na yan, mga tauhan nila, 'di ba? Dapat maisip nila na bakit siya tatakas? Baka pinagmamalupitan, ganun agad dapat ang mindset. Hindi yung wala na kami magagawa sa nanay mo, takas siya. Oh, di ba nakakagigil? Hindi mo ba naisip bakit tatakas ang isang tao? Kung mabuti ba naman yung employer niya, tatakas ba yan? Tanga ka ba? Tanga ka ba? Nakakagigil. Pasensya na kayo guys. Pero nakakagigil talaga. Kayo man manggigigil kapag napanood nyo talaga buong kwento niya. Panoorin nyo sa Rafi Tulfo in action. Meron pa yung mga susunod na kabanata. At yun lang talaga ang gusto kong sabihin sa inyo. Kapag ayaw kayong entertain ng maayos ng ng agency dyan sa abroad. Tapos dito sa Pinas. Ako talaga. Magpatulfo na kayo. Yun lang talaga pinakamabilis na paraan. Kasi sa totoo lang, kahit ako, nahihirapan sa mga sistema na napakabagal, lalo na kung mahirap ka lang. Sa totoo lang, hindi sa minamalito ang sistema natin, pero totoo po yun. Napakabagal po, napakailap ng hustisya para sa mahihirap. Minsan talaga, napakasakit. Hindi po sa nanghuhusga, hindi ko naman po nila lahat, pero karaniwan po, yun talaga ang dinadanas. So, yun lang po yung natutuhan natin dito. Sana po, ayun, maging open tayo sa pamilya natin. At kayo na po ang humusta sa agency na yan. Best migrant na yan na best pa nga nakalagay sa kanilang agency. Best ba yung i-block mo yung nagre-reklamo sa'yo? Best sa kabalbalan, best sa kaganggungan yata yan. O yun, best kayo. Hindi kayo best sa kagandahan ng pagpapatupad ng batas. Kundi best kayo sa kagunggungan kung totoosin. Okay. Mag-subscribe ka na, mag-follow, share at comment ka din dyan para malaman ko naman yung mga bagay-bagay na hindi ko nasabi. Baka nakalimutan ko, nanggigigil ako. Okay. Comment down below at syempre pa-share nyo na rin para mahanap natin ang OFW as soon as possible, guys. Ako po ang inyong plumarabok ng masa, ang inyong kahugot at karupas.